The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ayong adlaw sa inyong tanan mga abyan kagasubong man mga utod sa Ginoo. Ginaabi-abigid nakon kamo sa sini naman nga matag adlaw naton nga bulhaton kag amo ini ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang aton dinapit nga manugambal sa sini nga broadcast naton, nagapangabudlay sa Don Baptist Seminary bilang isa sa makatapo sa aton faculty and staff. Ihatag naton ang aton tion subong sa pagpamlandong sa pulong sa Ginoo, paagi sa ialagad, Pastor Giselav Valencia. Magapangamuyo kita. Salamat o Diyos sa sini naman nga bulawanon nga tinion. Kay gyunan ginhatag nimo sa amon nga kami makapamati isang imo nga pulong diri sa kahanginan. Salamat o Diyos sa mga dalunggan na ginabuksan para makapamati isang imo nga pulong. Tagipusoon kag panguna-una nga nagaisa sa pagpakigbahin sa sini nga pag-alagad sa imo, pagsimba pinagi sa pagpamalandong sa imo nga pulong. Sa sini nga tiniuno Dios kami nagapangayo sang pagpatawad sa mga sala nga nahimo namon dira sa imo nga tubangan. Mga sala Ginoo nga nagpasubo sa balaan nga espiritu nga nagkuha sang gahom siya nga pagpanghikot sa amon sa tagsa ka mga tagipusoon. Kami po Diyos, ikaw magabalik sa imong himaya sa tagsa-tagsa namon ka mga kabuhi. Agud may ara kami sang makwa nga mga paghangkat. Makwa kami Ginoo nga mga blessings pinagi sa imong nga pulong, sa imong nga paghatag sang pagpatawad sa amon. Kami po Diyos sa aming pagpadayon sa sining nga tinion, ikaw lang gid ang mahatagan sang himaya, kag ikaw lang gid ang sentro sang sining nga pagpamalandong. Initanan amon ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga mga personal nga manuluwas. Amen. God's kindness. God's kindness. Dari ni naton ginkuha sa Salmo 103, 1-11. Salmo 103, 1-11. Ikaw bala nakakita na, nakasalamuhan na sa isa ka tawo nga maayo? Tawo nga ginahimo ang tanan, ginatinguan gid nga hindi lang siya magpakita siyang bulig sa imo. Hindi lang siya maghambal nga mabulig sa imo, pero ginatuman niya gid. Ang Dios naton hindi siya ordinaryo nga tawo. Hindi siya kaangay sang mga tawo nga kun tanyag sang bulig. May mga motibo nga iban, may mga interes. Pero ang Dios nato, nakita naton sa versikulo 1, busa dapat lang gidayawon naton siya. Praise in verse 1. Kagbasaw na akong diri, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Dayawon naton siya tungod sang iya nga pagpalangga. Praise Him for His love. Way na sang iban pa nga perte magpalangga sa aton. Way na sang iban pa nga makapakita sang pagpalangga nga wala sang kondisyon kundi amo ini ang aton nga Dios. Ginambal diri sa versikulo 12 sa Juan kapitulo 15, sa versikulo 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Nag-una ang Diyos palangga sa aton. Dapat kita magpabutyag man ka magpakita sang sini na pagpalangga. Dayawan naton siya, kaya nga man siya lang gidya ang aton nga pattern. Ginasunod naton sa iyang aton nga pagpalangga. Huwag naton ginasunod sa iban ang pagpalangga naton para sa iban nga tawo, kag para sa pagpangalagdan para sa Dios. Ang aton dapat nga pagpalangga sa Dios kag sa iban nga tawo nakabase kung ano sa klase nga Dios magpalangga sa aton.
Kung ang Diyos magpalangga, wala sang pagduwa-duwa, wala sang bilin-bilin. Inagin pabutsag niya sa paghatag sang iya bugtong anak nga si Kristo Jesus. Gintugutan niya nga ihalad ang kabuhi sang iyang anak para sa aton. May ginbilin bala siya? Wala. In verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. We should not only praise him for his love, we should also praise him for his life. Look at verse 10 of John chapter 15. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. Ang kabuhi ni Kristo Jesus, kabuhi nga nagpakita siyang pagsunod sa kabubuton sang iyang amay, pagsunod sa mando sang iyang amay. Ining kabuhi ni Kristo Jesus dapat gid sundon, kagkaangay gid na sundon. Kung may ara kita sang kung may ara man gid kita sang gusto na sundon nga kabuhi, kabay pa indi kabuhi sang iban nga tawo, kabay pa indi kabuhi sang kung sinudra nga mga tulok naton nga mga tawo, okay man na, pero mas okay gid kung sundon naton ang kabuhi ni Kristo Jesus. Bilang mga Kristohanon, we should look only unto Jesus, the author and the finisher of our faith, because there will be coming a time maabot sa punto sang aton kabuhi na mga ginatulok naton nga mga tawo mapugday, ginatulok naton nga mga tawo madutlan sila sang sala, mga ginatulok naton nga tawo abi naton saludo na gid kita sa ila, pero may mga ginatago man sila gali. Pag kun ini makita sa kasanag, anong matabo sa aton, we will be so affected because of these lives. But if we will just only pattern, anchor, and imitate the life of Jesus, we will not stumble. But in fact, we will be blessed more by God. That is praise in verse 1. And verse 2, here we can see the pleasures. So nagliligad lang aton gintunan, especially sa God's benefits. Ito bala? Sa Salmo 103, Kapitulo 103, versikulo 2, may tatlo ka blessings itong aton nga gintunan. First, the spiritual benefits. Hindi naton kalimtan ang mga spiritual nga benepisyo nga naangkon naton. O upod sang kita nga nagtuo sa Kristo Jesus, sang kita naluwas, anong mga benepisyo sang kaluwasan naton? Why lang kita ginhilway sang Ginoo sa sala? Upod ra ginhilway kita sa Ginoo sa aton nga mga hindi maayo nga desisyon sa kabuhi. Why? Because we have the Holy Spirit already helping us to decide, giving us discernment in life. Also the material blessings, hindi naton kalipatan. Hindi man natin kalipatan ang physical benefits. Bless the Lord, O my soul, ang basang verse 2, and forget not all His benefits. Spiritual benefits, material benefits, physical benefits. Maayong lawas. Ikaw bala gadumdum lang sa Ginoo kung ikaw maluya, nagmasakit na? Dapat samtang kita mabaskog, mapagkrus, kayang-kaya ta pa magtindog, maglagan, maglakat. Let's not set aside Jesus in the picture of our lives. While we move and have our being, dapat dala-dala naton, ginabandera naton ang pangalan ni Kristo Jesus. So verse 1 dito nakita natin ang praise, verse 2 the pleasures, and verse 3 the pardon. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Isa kabutang nanamian gid nakon sa aton nga Dios. Isa ka butang nga nagapamangha gid sa aton. Isa ka butang nga nagseparar sa Dios sa tagipusoon sang tawo. When talk about separar, bilang lain gid ya Dios. Dios gid siya. Maka nga Dios gid siya kay aman. He forgives all sin.
Not only He forgives all sins, He forgives all sins that is confessed. And when He forgives, He forgets. Tandaan natin mga kauturan, ang ginapatawad sang Dios, ang mga ginahambal lang natin nga sala sa iya, ang mga gikumpisal ta lang sa iya, ang mga ginako ta lang sa sala. Atong mga sala, hindi taman i-willing ako sa iya tubangan, hindi yan na pagpatawaron. Ang basa 1 John 1:9, if you confess your sins, He is willing and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. If that is the condition, if you confess. Pero kabalo ka mo mga kauturan, sa pangunahuna kagkaalam sa Diyos nga nabalaan niyang ato ni ginaobra, nakita iya ina tanan-tanan na hindi taman abi pag-ihambal sa iya kag pangayuan sa pagpatawad, kay nabalaan naman ina sa Diyos. The more nga ginaprolong nimo ang pagsugid sa imo nga sala, the more lang nga ang balaan ng Espiritu na suban sa aton tagipusoon. So therefore, we should acknowledge the presence of God in our lives, not only, but daily. With the pardon that we can see in verse 3, He healeth also all our sicknesses. You know, healing is not only for the sick body, but healing is for the soul and mind as well. This is also spiritual healing. You know, when you were released forgiveness, kung ginpatawad ka sa Diyos, ginkuha niya ang guilt, ginkuha niya dyan ang tagipusoon nga puno sang kabugatan nga dala sang sala, ginhilway ikaw sa Diyos. Spiritually, you are free from sin. With that, it gives you freedom from guilt na gina-inject sang yawa sa imo tagipusoon kapangunahuna. So in verse 1, we have seen the praise. Verse 2, the pleasures. Verse 3, the pardon. And verses 4 and 5, kita natin dari sa pulong sang Ginoo, provision. Provision. In verse 4 here, makita natin ang salvation. Salvation, who redeemeth the life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Ginluwas kita sa Ginoo sa kabuhi nga nagadala sa aton sang katalagman, nagadala sa aton sang kagubaanan. Tungod sang kaluwasan, naging pasagahay sang Ginoo sa aton, pinaagi sa pagpanginmatay ni Kristo Jesus dito sa cross. Hindi na kita mahukman, hindi na kita mag-atubang sa paghukom. Kaya ang aton kabuhi ginsulat na sang Diyos sa libro sang kabuhi. Revelation 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Gintagaan kita sang Ginoo sang kaluwasan, gisulat ang aton kabuhi sa libro sang kabuhi. Sa katapusan sang sini nga mga inadlaw, basahon niya ang libro, kung wala digtong pangalan nimo, impyerno ang pagkatuan nimo. Samtang ikaw dara nagapamati, sigurado ka na bala ikaw ng imo kabuhi na sulat na sa libro sang kabuhi. Not only salvation that God is providing, but also satisfaction. Verse 5, who satisfieth thy mouth with good things, so that their youth is renewed like the eagles. Very interesting, because God satisfies us with good things. Ina-opposite, ina-lain sa kung ano ang ginahimo sang kalibutan sa aton. The world, our Satan, our enemy Satan, he doesn't satisfy our lives with good things, but rather bad things, pleasures of this world. Inom diri, inom dito, pakasala diri, pakasala dito. Kalautan diri, kalautan dito.
mga kalipayan nga ginahatag sang kalibutan nga puraw mga temporaryo, mga may katapusan, gadalasang kakulba. Pagkatapos nga ginhimo, pero samtang ginhimo, do ka grabe gid nga kalipay, do ka nami gid himuon, pero sa katapusan sini nagadala inisang kahadlok, nagadala inisang kahuya, and that is the satisfaction that the world offers. You know, the satisfaction that God gives are from good things, heavenly things, and those things have eternal value. You know, when we put our satisfaction in the Lord with the good things from His Word, then He will renew us. He will renew us every day. Kag kung ikaw nasapuan mo man ang kabuhi nimo, nang imo kalipay, makita nimo nga kalibutan na gali ang naghatag sini, pwede kita kapanong balik sa Diyos. Ngay kita sang pagpatawad sa iya. You know, God is just there waiting for you to ask for forgiveness. He can renew us. Verses 6 to 7, makita natin ang plan. The plan. And then verse 6 here, righteousness. The righteous plan. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He is righteous in all His judgments. Mga makita gani righteous, wa isa nagakasala. Wa isa nagakasala. Busa, hindi gid sa masala sa iyang mga desisyon, hindi gid sa masala sa iyang mga himuon, hindi gid siya masala sa iya pagtrato sa tagsatag sa mga tao, kag sa paghatag sa paghukom sa aton ng mga ginaobra. Ang konsekwensya insakto, wala na siya nagkakasala. He is fair in all He does, and in verse 7 we can see also the revelation. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. He made His way and will known unto Moses in the children of Israel. Kung ginubra yan na sa iyang mga katawan, kung ginpakita yan na sa kay Moses, sa aton subong henerasyon, ginapakita man sa Diyos ang iyang kabubuton kag dalanon, pinaagi sa iyang pulong. Busa may ara kita sang pagwaragwag sang pulong sa Diyos sa kahanginan, kag sa aton dira nga mga ginamtangan, may Biblia kita, pulong sa Diyos, dapat naton buksan, kay dira ginapakita kag ginaistorya sang Diyos sa aton ang iya kabubuton kag dalanon nga dapat naton tahakon. In verse 8 here, we can see the pity. P-I-T-Y. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. No, sa aton diri pagtan-aw sa bersikulo 8, aton tandaan, makatupong sa kaluoy sang Dios sa aton, sa iya nga pagka Dios nga mapinalanggaon, Dios nga puno sang grasya, Dios nga maluluyon, nagdala ina sa iya nga kun siya mag-akig, siya magsilot, ginadelay niya. God is not slack concerning His promise, because He is not willing that any should perish. Why He is slowing down His anger? Because He still wants you. Gusto niya pang ikaw nga maginulsol. Not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. And last here, we can see the patience in verses 9 to 11. Verses 9 here, forgetting, He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He forgets past sins. Grabe. Ang Diyos
nagakalipat na. Ginkalimtan niya na ato ang mga sala nga nahimo nakon. Mga sala nga nahimo mo. Mga sala nga nahimo naton tanan-tanan. Way na to ginalungkat. Way na to ginabalik kung ang tao mahilig mag-amo sina. Ang Diyos way na yagamo sina. Way kaniya ginaturisok. Way niya ginabalik ang imo tagipusoon pa kung nauna sa mga natabo sa nagligad. Because God is focusing in your present life and what He can do to you in the future. Because He doesn't keep His anger forever, He doesn't remember your past sins. Ano man ang klase nga sala? Dako man ang sala para sa panalukan sang mga tao. Ginkalimtan ina sang Dios tanan-tanan. Verse 10 here we can see forgiving. He hath not dealt us after our sins, no reward us according to our iniquities. Tungod sa aton nga pag-angot saya, tungod sa aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus, tungod sa aton nga pagpangayo sang pagpatawad, hindi niya na kita paghukman. He will not give us justice, but rather, He will give us mercy. Kagkatapusan diri, we can see the word faithful in verse 11. Faithful in verse 11. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Gingamit niya nga picture, pagpaanggid. Ang kalaparon sang kalangitan. Ang kalaparon sang kalangitan. Baw kung ikaw magsakay ka sa space shuttle, dalon ka dito sa babaw, sa kalangitan, pagod tanawon nimo ang kalibutan, maperti ka dako sang kalibutan, no? Pero kung imo ibutang sa solar system, ang aton planeta gamay lang ini. Kumpara sa adlaw. Pero ang adlaw gali pintok lang na sa kung ikumpara nimo sa mga bituon. Kag pila ka bilog bala bituon ara sa kalangitan bilyon. Kung napaigo sa Dios ang binilyon nga bituon dira sa kalangitan, perti kalapat sa kalangitan, ginpaanggid ina dayon sa iya nga kaluoy sa mga tao nga nagakadlok sa iya. Kung ano kadako ang kalangitan, sobra pada kadako ang kaluoy sang Dios sa tagsitag sa ka mga tao nga nagasimba, nagakadlok sa iya. Diin ka pa dira. Ano pagid ang ginapangita nimo? Ara na tanan sa aton nga Dios. Ara na tanan sa Dios ang Biblia. That is why we can say that God is really kind. God's kindness in Psalm 103 verses 1 to 11. Nakita natin ang praise, verse 1. Pleasures, verse 2. Pardon, verse 3. Provision, verses 4 and 5. Plan, verse 6 and 7. Pity, verse 8. And last, patience, verses 9 to 11. Magapangamuyo kita. Amon nga Dios, salamat gid nga nakitaan namon, naibalaan namon, natalupang namon nga ikaw amon ning klase nga Dios. Salamat kay ikaw nagpakita sa amon nga ang kadalom sa amon pagkilala sa imo, kag ang klase sa pagkilala na amon sa imo nagaprodusar gali ini sang klase man nga pagsalig kag pagtuo dira sa imo. Salamat o Dios kay wala ikaw sang Dios nga may kaparehas. Ikaw pinasahi kag sa imo wala na sa iban pa. Salamat kay
ikaw nagpakaon sa amon nga kalag, nakapamalandong kami sa imo nga pulong, kag nakasimba kami pinaagi sa pagpamati sini. Salamat sa imo kaayo kag katutom nga ginapasagay sa amon kabuhi sa ladlaw nga tanan. Ikaw magatag sa amon sa pinasahi naman nga bendisyon sa amon paghikot sa mga bulaton kag obligasyon sa sini nga adlaw. Imitanan amon ginabalik kag ginapasalamatan sa ngalan sa amon personal nga manluwas nga si Kristo Jesus. Amen.